Ma'am, continue. Okay lang po. Gaya po ng nakikita sa screen, nandito po yung purchase order, 11206, dated 9/28. Ang sabi po, 1 unit quick clade 2340. Brand and size per purchase order, ang sabi po sa brand, Sikowa, Tottenware, 20 cm, 20 by 15. Nung actual inspection po, nakita namin na hindi po tama yung brand na Sikowa kasi gawa-gawaan lang po nila yung brand. Ipapakita po namin sa susunod na slides kung paano po nila ito pinake. Ang actual po na nakita namin ay Tao Sterile Portatil Automatic Dry Heat Sterilizer. So if I may read po, through the manipulation in the brand and description of the sterilizer, the supplier falsely claimed that he is the exclusive distributorship. Bakit po kailangan magsinungaling para po maging exclusive distributorship? Para po maiwasan ang public bidding. So, yun po. So, yung total po na pagkabili dun sa tatlong maliliit na sterilizer ay umabot po ng 10,339,500. Akin pong uulitin, base po sa aming pagsusuri, kami po'y bumili ng the same equipment. Ang isa po ay 13,000, yung dalawa po ay 16,000. So, 13,000 plus 16 po, medyo kahit humahina sa math ay makikita po na medyo malaki po ang diferensya. Sa susunod pong slides, ito naman po yung tinatawag na fetal monitoring system. Ito daw po yung pang-determine kung yung fetus po sa tiyan. Inalam po namin on the basis of the brochure na isinabmit po ng supplier. Ang purchase price po nila ay 2,680,000. Base po sa aming pag-research, ay nakita po namin na 538,000 o meron po kaming na-note na overpricing na 2,140,000 or an overpricing ho of 398%. Yung pong supplier perpetrated the deception through the manipulation of the features of existing models of fetal monitor by making it appear that such features are present in a non-existent model. In other words, nanggawa ho ng ibang model para ho lumabas na walang ibang supplier na nagsusupply ng ganitong model. Therefore, ma-justify po na exclusive distributorship at i-prevent po ang public bidding. Kaya ho, yung payments made po ay 2,680,000. Ang aming pong reference price ay 538,000. Next po. Ang kasunod po ay yung purchase ng cryosurgical unit and volumetric pressure pump. Ang actual na presyo daw po ay 9,900,000. Ang aming pong findings, the volumetric pressure pump delivered in the amount of 150,000. The rest is ghost delivery. Paano po ito isiginagawa? Kung pwede pong tutukan natin ng husay ang mga papeles na amin pong inilalahad. Kung makikita po ninyo, ito po yung purchase order na sinabmit po sa pag-process ng claims. Di ho ba mag-i-issue po ng purchase order? Ipa-process po yan, i-inspection na po on the basis of inspection. Pagdating po hanggang sa inspection po, ang isinabmit po nila, balikan po natin yung earlier slide. Earlier pa po. Ay, sorry po, nabaliktad po. Okay. Yung pong una muna. Okay. Pwede ho bang gumamit ng pointer? Kung may pointer po. Kung makikita po natin ito, parehas po siya. Purchase order 11523. As compared to the previous one, pakibalik po ulit, purchase order 11523. Pero meron pong diferensya. Nakikita po natin yung binilugan po namin ng pula. Ito po. Nakikita, ay wala naman. Nakikita po natin itong pula. Meron pong naka-insert na cryosurgical unit. Pakibalik po doon sa susunod na page. Ito po ay wala. So, ang ginamit po nila, bahagi po ng audit yung pag-alam sa vulnerabilities ng proseso ng procurement. Ito po ang istorya niyan. Nung ginamit po nila, dinetermine po nila yung purchase order, meron ho yung carbon copy. Maraming kopya ho yan. Pag piniprepare po natin, at least 4 copies po yan. Yung isang kopya po, na in-retain po ng property officer, wala pong insertion. Kaya ho, using this as the basis for inspection, hindi ho hahanapin ng property officer yung cryosurgical. Tama po ba? Pagkatapos hong makalabas sa inspection, dadalhin na po ito for processing for payment. Balik po tayo sa dati.
meron na po tayo ditong cryosurgical na naka-insert at naiba na po yung presyo, 9,900,000. Kaya ho, nagkaroon ho ng overpricing na 9,900,000 po ang na-deliver pong equipment ay worth 150,000 lamang. Kasunod pong slides. Meron din po kaming in-audit ng mga hospital beds. Naging exciting po yung audit namin ng hospital beds. Kailangan ho kasi sa batas, kailangan ho sa court na lagi ho namin magpe-present ng price reference na kung amin pong ipresenta sa korte, kailangan ho matatayuan namin na may basis ho kami bakit namin sinasabing ito ang presyo. Ang ginawa po namin, nakita po namin sa internet, yung pinresent po na picture sa brochure, exactly the same po sa internet. Kaya pinuntahan po namin yung actual source. Hindi mo na ito. Yung next po muna. Yung pong next. Ito po yung actual source. And to prove po, to serve as an evidence na hindi po kami basta-basta nangunguha lang ng presyo, nag-request po kami ng fax doon po sa company yun, kung saan nakita namin na similar po yung equipment. At ifinax po yan sa aming opisina. Ayan po ang kanilang opisina at yan po ang supplier. Pinuntahan po namin yung ospital at nakita po namin exactly the same yung hospital equipment. At dahil nga po nakita rin namin, sinabi rin po sa amin ng may-ari na sila nga daw ho ang nag-supply sa Makati. Dahil ayaw naman ho makipagtulungan sa amin at hindi ho namin malaman ng tunay na presyo, using our auditors in the Bureau of Customs and with a letter formally requesting for the, ang tawag po namin doon, importation document. From the import document, nakita po namin na yung sinasabi pong hospital na may beds na gawa sa New Jersey ay gawa lamang po sa Taiwan on the basis of BOC importation documents. Flashed on the screen, yung pong mga presyo at kung gaano kalaki ang kanilang diferensya. Per PO po, 17,850, yung pong the same model ng cabinet. Sa amin pong import documents na pinrovide po ng BOC, na ito po ay yung mismong pagkuha ng supplier, ay 2,258. Sa new model 2007 technical hospital bed, 148,000 po ang presyo na pagkabili ng Makati. Ang amin pong nakuhang presyo ay 9,000 po lamang. Kaya kung imumultiply po natin sa 172 units, aabot po ito ng diferensya na 23,902,000. Doon po sa ibang model, 2001 ICU bed, 545,000 po ang difference, ang pagkabili. Base po doon sa importation document ng nakita po naming company, ito po ay 34,123.76 lang o may overpricing po na 510,876.24 or by statistics po, 1,497% overprice. Kung akin pong matatandaan, parang 25 pieces po ata ng ganitong beds ang binili. Hindi ko na po ma-recall, ang audit po ay 2001 pa. Next po. Ito po yung ICU bed. At nandun po yung mga presyo. So, ang orthopedics bed po, ang pagkabili, 480,000. Base po doon sa import document ng supplier ay 24,087.36. Next po. Ang award po ng kontrata ay pinirmahan po ng dating mayor at saka po ng General Service Officer na si Engineer Aspiliaga. Magkakaroon lang po ako ng qualification in the interest of fairness. Ang amin pong sinite ay yung pong importation cost ng contractor. Siyempre, hindi pa po natin na-filled in yung pong pwede pong merong, ang tawag dito, FOB destination ba yan, yung pong freight, ano po, at saka siyempre maglalagay ka po ng reasonable profit. Gusto ko pong maging fair, kaya isinasite ko po ang mga sumusunod. Sa susunod po, ito po yung purchase order para sa hospital beds na inaprubahan din po ng General Service Officer ni Engineer Aspiliaga at ito po ay approved din ng dati pong mayor ng Makati. Next po. Nakakapagtaka lang ho, dito sa hospital beds, napuntahan po namin yung company, nagpa-picture pa po kami doon sa mga beds. Kinabukasan po, nung bumalik kami, sarado na po ang kumpanya at tinanggal na rin po nila ang kanilang website
sa internet. Kaya wala na po kaming nakuha kahit ano. In terms of the ultrasound machine, ang sabi po ay, ang bibilhin daw po ay Sikowa. Ito po yung brand. Yung una po muna. Ito po yung brand, Sikowa. At ang purchase price daw po ay 7,980,000. Again, ginustify po nila, wala hong ibang company na ang brand Sikowa. Kaya ang sabi nila, exclusive distributorship daw po sila. Nakita po namin na ang real price po is 1.2. Kaya ho may overpricing na 6,680,250 or an overpricing of 514%. Kung pwede po nating tingnan yung susunod. Gusto ko pong ipakita sa taong bayan kung paano po ginawa ang pandadaya. Makikita po ninyo ito, ano po? Ito po yung training namin sa forensic o accounting. Makikita po natin, nung una ko pong hinawakan yung document, pagtingin ko po, ito po yung nakatouch sa payment, sa disbursement voucher. Sabi ko, kung ito po yung brand, kailangan see-through yan. Makikita mo yung feature ng ano. Tama po ba ako? Makikita mo dapat kung anong nasa likod, kung yun po yung brand. Tama po. Pero ito po, kitang-kita na po. Naka-black po ano. So, ang ginawa ko po, tinanggal ko po yung sticker. At ito po yung lumabas. Bakit po ito ginawa? Kapag ho ginawang Sikowa, lalabas ho na walang ibang ultrasound sa market na ang pangalan ay Sikowa. Kaya ho justified ang exclusive distributorship. And with that, justified po yung presyo na 7 million plus.